natin puntahan yung impeachment na yan, wait lang. Bago natin puntahan yung impeachment na yan, pakita ko sa inyo itong isang balita na to. Ayan, si Senator Bong Revilla. Lagi kong sinasabi sa inyo na ito si Senator Bong Revilla, inilaglag nila ito sa eleksyon para gawin to sa kanya. Gamitin siyang sakripisyo para lang sabihin, ipakita sa tao na merong malaking tao, sikat na nakulong. Na kahit kaalyado nila, wala silang sinisino basta may kasalanan, makukulong. Ha? Paano nangyari yun? Paano naging may kasalanan ito? Paano naging malakas ang kaso nito? Galing lang naman yung kaso nito doon sa sabi-sabi. Noong mga nandiyan sa hearing sa Senado, si Alcantara at saka si Bernardo, galing man lang doon. Yun na yung mga magdanakaw. Yun ding mga yon na makakapagpatunay na putyang ina, itong mga nasa Malacanang at saka itong mga nasa Kongreso, ang totoong pinagsisilbihan nila at binibigyan nila ng mga sandamukal na mga kaperahan. Oo, pero ginawa silang state witness para hindi sila makasuhan, hindi sila makulong. Kapalit nun, hindi nila sasabihin kung sino talaga yung mga amo nila. So, kailangan nila ng sakripisyo. Ito isasakripisyo nila yung mga senador. Kasi yung mga senador, sikat yan. Sikat man yung mga senador. Halimbawa man, nilagay mo si Roman Romulo. Nilagay mo si Roman Romulo dyan, yung taga-Pasig na nakalagay din sa listahan. At saka sinabi ng mga diskaya na nagbibigay sila ng payola. Ilagay mo yung Roman Romulo. Sa tingin mo, interesado yung buong Pilipinas doon sa pangalan na Roman Romulo? Hindi, kasi Pasig man lang ang nakakilala sa kanya dahil kongresista ng Pasig. So ngayon, kailangan nila maglagay ng pangalan dyan na national. Kaya nilagay nila ito si Senator Bong Revilla kasi bukod sa artista, sikat na sikat, magaling na kilalang kilala at talagang mahusay na senador yan. Kilalang kilala sa buong mundo. So kapag kasi si Revilla nilagay mo dyan, si Jinggoy Estrada nilagay mo dyan, meron na silang history. Yung tao, andali nang maniwala, andali nang mabait, andali nang mabingwit ng tao. Nasabihin na, talagang magnanakaw tong mga to. Meron nang silang kaso noon Tapos ginawa pa nila ulit ngayon. Yun na nga ang punto roon Meron silang isinampang kaso sa kanila noon. Tapos, na-acquit sila. Nanalo pa nga siya ng senador. Hindi natatalo to sa eleksyon. Si Bong Revilla, si Lito Lapid nga, hindi natatalo. So ito si Bong Revilla ngayon, natalo siya. Putang ina, imposible talaga. So ngayon, ang nangyari, syempre meron na siyang bahid although acquitted siya noon, hindi naman yun ang papalabasin Noong mga nagpo-propaganda against sa kanya, kita nyo, ginagawan siya ng mga fake news na sinasabi niya si Inday Sara ang mastermind. Pero hindi naman totoo. So ibig sabihin, talagang merong nag-ooperate kay Senator Bong Revilla. Nag-stem din itong itong pagsasakripisyo kay Bong Revilla. Tingnan nyo, sino mga nakaupo sa gobyerno. Nakaupo sa gobyerno, 2 Rimulya na taga Cavite. Yung taga DOJ, taga Cavite din. Di umano konektado sa mga Rimulya. So parang si Boying, ito pwedeng mali ako malamang mali ako. Si Boying, parang nangyayari, siya ang ombudsman pero puppet niya pa rin yung nasa DOJ. Kasi taga Cavite yun, taon niya daw yun, ngayon si Pampilo Lacson na nagdidinig ng Blue Ribbon Committee, flood control scandal. Tingnan nyo, taga saan yan? Taga Cavite din yan. At di umano, plano na rin magsitakbo ng pamilya niyan sa lokal ng Cavite. So ilang pamilya na yung nag-aaway-away sa Cavite? Rimulya, Barsaga, Tolentino, tapos Rimulya, Lacson. Maliit man lang ang Cavite. Di ba? Maliit man lang ang Cavite. Meron pang mga maliksi. Di ba? May mga ganun pang pangalan. Pero kita mo, sino yung 2 taga Cavite na pinakukulong ngayon? Si Barsaga at saka si Revilla. Ini-eliminate. Ito nakikita ko lang parang ini-eliminate yung mga posibleng makakalaban nila sa Cavite. Ini-eliminate kasi nga may mga pangarap na makuha nila, monopolize nila yung politika diyan. Kaya nga itong isa pang dinidinig na anti-dynasty bill, putang ina, katarantaduhan yun
O kaya itong mga anak ni Revilla na mga congressman, delikado kayo. Kasi unang tinira yung yung tatay, tinan mo si Jolo. Ang daming mga lumalabas na mga image na binibigyan niya ng props si Martin Romualdez. Kasi ang gusto ng administrasyon, nung mga nagpo-propaganda, wag na yung administrasyon, ang gusto ng mga nagpo-propaganda dito kay Bong Revilla, maging kasama nila yung DDS crowd sa pangbabash sa mga Revilla. Kaya ginagamit nila yung pangalan na Duterte na parang inilalaglag ng mga Revilla. Na si Jolo Revilla, sinasabi si Romualdez ang pinakamagaling na speaker para magalit ang DDS kay Jolo Revilla at magalit ang mga tao sa mga Revilla. O talagang ino-operate ang mga Revilla? Bakit? Di ba? Traitor talaga, mga alyado nila tapos ino-operate nila. So, dyan pa lang alam mo na eh. So talagang ginamit ito si Revilla. At kawawang-kawawa yung mama. Kasi nakulong na tapos ililipat pa sa normal na kulungan. Samantalang yung totoong mga magnanakaw, yung Alcantara, yung Bernardo, si Zaldico, si Romualdez, si Sandro Marcos, si Bongbong, putang ina, malaya. Yan ang injustice talaga. Si dating Senador Bong Revilla na nakakulong sa New Quezon City Jail dahil sa flood control scam. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, saan nilipat ang dating senador at bakit? Jiggy, inilipat na nga sa regular na selda kasama ang ibang preso dito sa New Quezon City Jail. Si Revilla, kinumpirma yan sa atin mismo ng kanyang asawa na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado. Sakto alas 5 ngayong hapon o oras sa cut-off ng dalaw dito sa New Quezon City Jail nang lumabas si Mercado. Ipinagdadasal daw ngayon ng pamilya ang kaligtasan ni Revilla. Ayon kay Mercado, nakakatulog at nakakakain naman daw si Revilla. Napakadelikado nito Napakadelikado nito. Bakit? Again, sa sobrang laki ng pera na ninakaw, hindi malayo na patahimikin ito si Revilla by means of what? Ganunin. Pwede yun eh. Oo. Pwede siyang ganunin talaga dyan. Nasa kulungan ka na eh. Puros kriminal mga tao dyan eh. Mano ba naman yung isa dyan? Wala nang meron dyan Nobel murder, multiple murder ang kaso. Presyohan. Ganunin si Senator Bong dyan. Sobrang delikado niyan mga bossing. Kasi syempre, pag patay ka na, hindi ka na makakapagsalita. Katulad ni Cabral. Diba? Nalaglag. Nalaglag sa bangin. Nakapagsalita pa? Hindi na. Kung ano yung mga pwede niya pang isumbong, wala na. Kasi nga, tikom na bibig niya, dead na siya. Ito, si Senator Bong. Walang kasalanan to. Kung walang kasalanan to si Senator Bong, maa-acquit yan. Pag na-acquit yan, tutsang ina, ididimanda niyan lahat ng mga nagpatrabaho sa kanya. Anong pinakamadaling anong pinakamabilis na paraan para hindi na maging sakit ng ulo itong kanilang ginawang sakripisyo? Ipaganon mo. Pag pinaganon mo yan, di na yan makakapagsalita, di ba? Yari tayo dyan. Kawawa naman. Kung imagine niyo, ilagay niyo yung sarili niyo sa kanya. Nakulong siya ng mahabang panahon doon sa PDAF scam, nakalaunan, nawala siya sa napawalang sala siya. Ikaw ba magnanakaw ka? Yung hindi ka nga nagnakaw, nakulong ka, yung magnanakaw ka pa. At saka kung magnanakaw ka, bakit hindi ka pa tumakas? Mantakin mo, ito ang sasapitin mo. Ilalagay ka kasama ng mga normal na kriminal kung hindi ka naman talaga nagnakaw sa pera ng taong bayan, ginamit ka lang na fall guy Ilalagay ka sa kulungan, papayag ka ba nun? Di sana tumakas ka na lang. At least you will take your chances na magpalipat-lipat, maglaylo. May pera naman yan, di ba? May connection naman yan. Pwede naman yan. Pwedeng maghukay ng Pwede maghukay ng bunker yan Para doon manirahan pansamantala habang kesa naman ikulong siya kasama nitong mga normal na kriminal kung hindi naman siya kriminal. Nagigets nyo. Pero anong ginawa ng tao? Sumuko. Hindi yan trabaho ng may kasalanan. Kapag ikaw sumuko ka, alam mo sa sarili mo na wala kang kasalanan, kaya ka nga sumuko parang si Pastor Apollo Kibuloy lang din yan. Sumuko siya. Kaya siya sumuko. Gusto niyang harapin yung mga kaso niya kasi alam niya wala siyang kasalanan. Ang problema, dito kay Senator Bong Revilla, ang pinag-uusapan dito, napakalaking
napakalaking pera na ninakaw. Parang lumalabas kasi, parang sinasabi na siya yung mastermind. Parang ganun na yung lumalabas sa trato sa kanya. Again hindi siya ang mastermind, hindi siya ang most guilty dito O idinamay lang yung pangalan niya. Hearsay lang lahat man lang yan. O ngayon ang gagawin nila, pwede to senaryo to pwedeng may mangyaring masama dyan tapos ididiin nila lahat sa kanya. Yung iskandalo na ito deads na siya, hindi na siya pwedeng magsalita, hindi niya na madidepensahan yung sarili niya. So napakadelikado talaga ng kalagayan nito ni Senator Bong Revilla, 'di ba? Puro demonyo ba naman yung nagdidiin sa kanya O puros mga kampon ni Satanas yung mga nagdidiin sa kanya. Kawawa naman siya kung wala siyang kasalanan tapos nandito siya ngayon, 'di ba? O okay man lang kung may kasalanan talaga siya. Kaya lang malalaman natin na ang isang tao may kasalanan kapag sinabi na ng korte na may kasalanan siya. Sa ngayon wala pa siyang kasalanan Tapos ganito na nangyayari sa kanya. Kawawa man yung tao, 'di ba? Pamalinaw sa ngayon kung sino ang mga kasama ng dating senador sa kanyang selda. Wala pang nailalabas na pahayag ukol dyan ang BJMP o Bureau of Jail Management and Penology. Habang sumasa ilalim sa medical quarantine, nauna nang sinabi ng BJMP na may apela sa 4 na mga kapwa-akusado ni Revilla. Ito yung mga dating DPWH engineers mula Bulacan gaya ni na Bryce Hernandez at JP Mendoza. Apela nila na wag silang isama sa parehong selda kasama ni Revilla dahil na nga rin sa nature ng kaso ng kinakaharap o sa lengguwahe pa ng mga millennials at ng mga Gen Z siguro awkward para sa kanila na magkakasama sila sa iisang selda. Nahaharap sa kasong graft at malversation sina Revilla kaugnay sa umano'y multong proyekto kontra baha. Diba, multong proyekto. O nakita nyo yung si Madarahog, di ba? Yung kalaban nung Canadian Becky. O nagpunta siya sa Ilocos Norte. Nagpunta siya sa Ilocos Norte. Ang dami niyang mga proyekto na pinuntahan doon. Puro ghost project. Puro ghost project yun. Sa distrito yun ni Sandro Marcos. Puro ghost project. O bakit si Sandro Marcos nakalaya pa? Ayun pruweba. Mga proyekto noong 2025 na dapat tapos na hanggang ngayon hindi pa nangangalahati. Pag tiningnan mo, finish na yung status sa system. Pero pag pinuntahan mo yung proyekto, putang ina. Hindi pa tapos yung mga tulay. Tapos yung mga ginawang mga flood control mitigation projects, puta gumuho na. Walang mga bakal. Putang ina niyan. Tapos si Senator Bong nakakulong. Si Sandro Marcos, ang distrito niya na yun, puro proyekto niya yun, nakatenga lahat. Tapos, putya malaya. Nakakapag-speech pa in replacement sa tatay niya. Nakakapag-party-party pa, panay papunta ng poblasyon, panay pa ang spin-spin niyan dyan. Alam mo, di ko alam wait ka lang. Oo, wait ka lang. Tingnan mo, ilalabas ko yung mga video mo. Siya nakakapag-spin pa yan doon. Saan ka naman? Tingnan ninyo, nakita niyo yon? Ilagay niyo dyan sa comment section. Napanood niyo yung mga video ni Madarahog. Ito ang magaling sa mga Duterte vloggers Pumupunta talaga sila para i-expose yung kabulastugan ng ng administrasyon na ito. Lalong-lalo na doon mismo sa probinsya nung presidente at sa distrito nung anak, nandoon nakatago yung mga flood control. Sabi ko nga kung itong si Santo Niño ang batang Jesus, dapat isayaw din ninyo ni Risa Ontiveros etong si Sandro Marcos dahil yan ang batang Lucifer. Bagong congressman lang yan. Tapos ganyan na karaming mga kahayupan na ginawa niyan. O tingnan ninyo yung mga post ni Madarahog. Grabe, milyon-milyon yung views. Nagpunta talaga siya doon sa mga proyekto na nakikita yung mga coordinates sa website mismo ng DPWH. Pagdating doon, putang ina, wala. Warak-warak. At saka hindi pa tapos. Si Boss Mil, yung taga Davao na magaling na vlogger din, nagpunta rin dyan sa Davao. Drone shot niya yung mga flood mitigation projects, mga ghost projects na mga flood control, mga kung ano-ano pa dyan. Mga DPWH project, pinag-video nila. Pinipick up ba yan ng media?
O, si Senator Bong nakakulong na, yung mga yan, putang ina malaya pa. Saan ka naman? Asan ang hustisya dyan? O, tapos sasabihin nyo, ito may kasalanan? Asaan yung mga proyekto na sinasabi nilang ghost ni Senator Bong? Si Senator Bong, taga Cavite yan. Tingnan mo, yung mga proyekto ng mga anak niyang congressman sa Cavite, nung asawa niya dyan sa Cavite, tingnan nyo kung may mga ghost projects sila sa Cavite. Wala. Pero itong si Sandro, dun mismo sa distrito niya. Ghost project, di umano. O ayon doon sa mga videos na pinuntahan ng mga vloggers at dinocument nila. O ba't siya malaya? Bakit ito nakakulong? Di ba unfair? Unfair, di ba? Okay man lang sa akin kung ito may kasalanan, makulong yan, okay. Maisilya electric pa natin yan. Gusto mo, lethal injection pa natin yan eh. Kung talagang nagnakaw yan eh. Pero yung unahin mo siyang ikulong, tapos yung iba na mga involved dito, puta malaya, o anong tawag natin dito kay Senator Bong? Di fall guy, di scapegoat, di inilaglag nila, ginamit nila, inexploit nila yung kanyang vulnerability. Para sa public court of public opinion, umayon yung mga tao dahil may history na siya noon. Low-hanging fruit nga tawag sa kanya ni Remulla eh. Sa Pandi, Bulacan, dumalaw din kanina kay Revilla ang kanyang kapatid na si dating Antipolo Mayor Andeng Inares. Bago mag-alauna ng hapon kanina nang dumating si Lani Mercado, bumisita rin ang mga anak ng dating senador sa pangunguna ni Cavite 1st District Representative Jolo Revilla at Agimat Party List Representative na si Brian Revilla. Una nang iginiit ng kampo ni Revilla na may pangamba sila sa seguridad ng dating senador sa City Jail. Bagay na sinuri ng mga maestrado ng Sandigan Bayan na personal na ininspeksyon ang mga selda dito sa New Quezon City Jail noong Ito matindi ito matindi. Yung judge dawa na taga Sandigan Bayan, ito matindi. Kapatid nung abogado ni Alcantara ba o ni Bernardo? Kapatid. Saan ka naman, di ba? At ang sabi ko nga sa inyo, matindi talaga tong inaabot ng mga Revilla na ito. Kawawa naman itong pamilya na ito. Kung walang kasalanan nito, kawawa, nagagamit sila. Again hindi natin sinasabi na si Bong Revilla walang kasalanan. Pero a person is innocent until proven guilty. Dapat mapatunayan talaga na guilty ito kung talagang guilty. Pero kung ginagamit siya, imagine niyo, ilagay niyo yung sarili niyo sa kanya. Wala kang kasalanan, tas ikaw yung ikukulong. Siyempre, ayaw mo niyan. Hindi ba? Unfair yan. Kaya sana, mga kapwa kong mga Pilipino, lalong-lalo yung mga DDS na ginagamit na itong mga propagandista para magalit sa mga Revilla, mag-isip-isip kayo. Huwag tayong basta-basta na lang nagja-judge ng tao. Kasi ganyan din tayo kay Bantag, gusto muna natin mapatunayan may kasalanan siya. Ganyan din tayo kay Teves, gusto natin mapatunayan may kasalanan siya. Kahit na yung mga records nila hindi malinis, pero alam natin na hindi deserve ng kahit sino na gamitin kang fall guy. Hindi deserve kahit sinong tao na walang kasalanan na makulong. 'Di ba? Sabi nga nila, you can free up or pwede kang magpalaya ng 100 may kasalanan o 100 kriminal, wag ka lang magkukulong ng isang inosente. Lagi niyong tatandaan yan. So, imagine niyo kung inosente ito, paano na? 'Di ba? Kawawa naman yung mama, kawawa naman yung pamilya na ninakawan nyo ng karapatan na maging malaya, 'di ba? Saang linggo. Bagaman naging matipid sa pananalita si Brian, hindi niya naitago o hindi naitago ng panganay ng dating senador. Anyways, Senator Bong Revilla, ito lang masasabi ko sa iyo. Kailangan talaga mapatunayan mo na wala kang kasalanan and mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Magaling ka naman, action star ka man. Pagka nakikita mo na medyo alanganin ka, lumabang ka. Huwag kang pumayag na may mangyari sa iyong masama diyan dahil kapag may nangyari sa iyong masama diyan, pag ikaw nadali diyan, wala na. Hindi mo na mapapatunayan na wala kang kasalanan. So sana ay galingan ng mga abogado mo at sana patunayan mo na talagang wala kang kasalanan. Dahil para makalabas ka na kagad dyan kung wala kang kasalanan. Ngayon naman kung may kasalanan ka, bahala ka sa buhay mo.
Kung talagang ikaw ay may kasalanan, ikaw ay mayroong kinulimbat na pera ng taong bayan, dapat mabulok ka sa bilangguan, di ba? Pero again, a person is innocent until proven guilty. Dapat lagi nating ina-apply yan. Okay? Let's all be reasonable. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang